have replaced the high officials, no? You have Sunny Sibilia, head currently of Customs. You have General De Llosa, as head of Intelligence. You have so many other people who we actually convinced. Yung mga taong palagay namin talagang beyond reproach, ayaw pumasok sa Customs. Kinumbinsi na they will not lose their seniority from other agencies in government. They have the necessary skills, no, to be able to correct the situation in Customs. No? So in Customs parang ganun. Lahat na naging solusyon, puro tagpe. Ngayon i-replace na natin in effect, no, or to large degree most of that exosystem. And the expectation is these people will carry out their function. You're not involved in any smuggling business. Not involved in any smuggling? You're not involved in any smuggling business. Okay. But are you David Tan, sir? Are you David? No. You're not I'm not David. You're not David. Nakalagay sa warrant of arrest is David Tan, who is not Davidson Bangayan. It's clear. It's clear. It's very clear. That's why the NBI is satisfied. Yeah. But surprised, but we felt that we can explain. Even told them that we are NBI consultants, that they could verify our records in here. Are you an NBI consultant? Back then. So we have records here, so we're not hiding. Lumaki na po ng lumaki itong usapin ukol kay David Tan, si Mr. T. Pero marami talagang hindi nakakilala kay David Tan o Davidson Bangayan. Yung mga contact natin sa custom, tinatanong ko, hindi, kilala ho namin lahat dito yan. Bakit yung David Tan, yun din ba yung Mr. T? Yun din ho ata yun, Mr. T na tinatawag nila. Sino naman si Ma'am T? Meron pang, meron ganun eh. Meron naman si Mrs. T at Ma'am T. Iba naman yun. Iba naman ho ata ang kontrabando na pinapasok ng Ma'am T, hindi naman ata bigas. Ito yung Mr. T, Davidson Tan o David Tan, ang kanyang porte, bigas. Kanya-kanya palang porte yan dyan sa ano, Kong. Yun naman ang sinasabi. Ito daw yung pinaka-pinuno ng smuggler, David Tan nga raw. Opo. Ngayon, ang sinasabi nitong Davidson Bangayan, hindi naman daw siya, ano? So, ano ito? Wow, mali. Opo. Yun ang kanyang pangalan, pero hindi siya sangkot sa rice smuggling pala. Sabi, tama po, ako ho yung Davidson Bangayan, pero hindi ho ako sangkot sa rice smuggling. Magtanong tayo sa halos yata 40 taon sa buong buhay nito, ay lumalaban na sa smuggling. Kanino tayo nagtatanong sa Bureau of Customs? Siyempre, itatanggi ng Bureau of Customs. Halimbawa, kung siya nga talaga, hindi naman natin sinasabing siya yan. Kung sakaling siya nga yan, huwag tayo magtatanong sa Bureau of Customs. Opo. Di ba? Magtanong tayo sa mga pribadong sektor. Magtanong tayo doon sa mga neutral lang. Kasi kung sa Bureau of Customs, talagang hindi kikilalanin yan. Opo. Isa siya sa kanila. Bakit siya kikilalanin? Sabi ko nga po, mukhang sa buong buhay nito, talagang lumalaban na sa smuggling. At si Ginoong Jesus Aranza, si Mang Jess, ang chairman po ng Federation of Philippine Industries of FPI, at siya rin pong nangunguna sa Anti-Smuggling Task Force. Noon pa po, matagal na. Mang Jess, napapanood kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Ako po si Jen, kasama po si Kong Dante. Magandang umaga, Happy New Year po, Mang Jess. Happy New Year, Jen at saka Congressman. At sa inyong mga pakinig at ikapanood. Maganda itong issue na lumalabas. At siguro mas maganda, Jen, kung bibigay ko sa yung background ng kasong itong lahat. No? Sige po, sa maikling paraan po, Kong, para at least magkaroon tayo ng idea. Sige po. Para may punot, may dulo tayo. Ako bilang president ng FTI at that time, in 2005, at bilang chairman ng anti-smuggling, may lumapit sa akin noong 2005 na grupo ng scrap metal recycler na nag-i-export. At nagreklamo sila dahil sa mayroon daw isang exporter silang mga kasama na naloko ng isang grupo ng Singaporean. Ibig sabihin, binentahan ng scrap metal papuntang India. Nung dumating sa India, ang laman pala puro used tires. 230 containers to. Buhay pa nun si Angie Reyes sa anti-smuggling at pinabalik namin ang 15 container na nakasilyo pa ng Pilipinas at binuksan namin sa harap ng media ay totoo